maintindihan, Mr. Chair, sino yung binabangkit mong Jojo, saka yung tita. Pakipaliwanag mo nga sa amin uli. Pangalawa, bakit ka nag-reach out sa Davao Group? Nag-i-smuggle ka ba? Yun ang tanong ko, bakit? Ibig sabihin, kung talagang legal ang pinapasok mo, di ba? Bakit ka nag-reach out sa Davao Group? Kasi po, tama po yun, sinasabi nyo. Mga misdeclared siya, underdeclared po. Katulad nga po ng sinabi ko, kung Ibig sabihin, meron kang misdeclared, underdeclared. Correct? Yes po. Kaya nag-reach out ka sa Davao Group. Yes po, Your Tama? O tanong ha? Ikaw ba nagpapasok ka ng mga ukay-ukay, ng mga damit na second hand? Opo. Papasok ka, di ba? O, Major Kaskolan, bawal yan. Yes, sir. Bawal yan, di ba? Yes, Your Honor. Pero nakakapasok. Yes, Your Honor. Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Actually, Your Honor, we apprehend these shipments. But there are so many ways, Your Honor, of hiding this. Ang daming, Yes, Your ang Honor. daming ukay-ukay dito sa Metro Manila. Bawal ipasok yan. Merong, Very true, Your Honor. sandali lang. Merong directive ang WHO sapagkat health hazard yan. Very true, Your Honor. Ngayon, And ano itong tanong ko, ha? Bakit nakakapasok sa customs yan? Sir. Pagkatapos mo sagutin yan, Yes, sir. I want the attorney from customs to answer me on that. Sir, actually, the okay that's coming in. Okay lang ang puso ko. Yes, sir. Comes Malakas ang puso ko. Yes, sir. So it comes from many ports. It's not only the ports in Manila, but also ports in Mindanao and the Visayas. Salamat. Salamat. You've been honest with me. Ang tanong ko ganito, with indulgence of Congressman Sia, bakit nakakapasok yung ganong illegal? Bakit? Bakit hindi nyo nakikita? Bakit nakatakip ang mga mata ng customs official? First of all, Your Honor, okay can be declared as bed sheets, used bed sheets, used shoes. What is prohibited, Your Honor, is used clothing. Major So Kaskolan, and that can be declared, but you know for a fact that they are not new. yes, Your Honor. But If you go to every store that has ukay-ukay, you know for a fact that there are no bed sheets there. There is nothing new. What Yes. I'm saying right now is this. Ito ha. O, binanggit na ni Mark Taguban. Umami na siya. Umami na siya kasi tinanong kanina ni sino yun? Na kung ano ang laman ng container eh. Di ba? Sinabi mo kanina, Mark, na ito ay mga, ano sabi mo kanina? Mga general merchandise. General merchandise. Ngayon, inamin mo na nagpapasok ka ng mga ukay-ukay. Correct? Yes po. Okay. Ilang container ang pinapasok mo ukay-ukay? Yun po. Hindi ko po alam kung pwede nilang ipasok yan kahit saang container doon. Right. Sinong nagbubukas ng container? Sa Bureau of Meron niyang customs police, correct? Yes po. Merong official ng customs yan, correct? Yes po. Ayan. Nakikita yan. Binubuksan yan. Di ba? Pero Oo. yung Kaya ka nag-reach out sa Davao Group sapagkat alam mo na pag binuksan yan, ipagbabawal niya ilabas. Correct? yes po. Oh, nag-reach out ka sa Davao Group para hindi na buksan ang mga container na yan. O kung buksan man yan, pikit ang mga mata na nagbukas. Tama ako? Yes po, Your Honor. Yun. Go ahead, Congressman Sia. Thank you, Mr. Chair. May tubig po dyan, Manong Benny. May tubig po dyan. Okay. Yes, balikan ko lang yung tanong ko kanina kasi gusto ko lang ma-compartmentalize yung issue. Ibig sabihin, meron ng transaction dito with the Davao Group and dito yung hindi ito connected. Congressman Sia, gusto nyo ng chocolate? Ito, meron akong patchy, oh. Hindi smuggle to,
Gusto ko lang para maintindihan po natin, Mr. Chair, yung reason kung bakit nag-reach out ka sa Davao. Kasi sa nakikita ko, dalawa kasing sitwasyon itong nangyayari, di ba? Na-establish mo kanina yung reason kung bakit nag-reach out ka. So mayroon ka ng, hindi lang sa hindi ka mahaharas, meron ka pa ring protection, di ba? Kasi na-enrolled ka na doon sa Davao Group, no? Pero hindi siya connected doon sa rason kung bakit ka kulay orange ngayon. Doon ako interesado ko doon sa the reason why you were put behind bars. Kasi ang sinabi mo ay parang hindi ka maharas. At the same time, maybe, inclusive of that arrangement is for your protection in your business, the protection of your business and customs. Tama ho ba? Yes po, Your Honor. Okay, now, yung reason kung bakit ho kayo nandito sa Quadcom na ito, dahil yung connection mo with the case that you've already been convicted of the crime, no? Sinabi nyo. Sinong nag-approach sa'yo in this particular transaction? Kayo ba ang pumunta sa Davao Group na may shipment? O kasi nung una kang tinanong ni Kong Jinky, naawa nga, karamihan naawa sa'yo. Kasi ang sabi mo, akala sa'yo ng tao, ikaw yung smuggler ng drugs. Ang pagkakaintindi ko is hindi ikaw, sabi mo hindi ako drug lord. Ibig sabihin hindi ako nagsasmuggle. Ibig sabihin yung pumasok na shipment ay hindi sa'yo. Tama ba? Yes po, Your Honor. Okay. Ngayon, yung shipment na ito containing this shabu, paano ka napunta dito? Ikaw bang nag-approach sa kanila o sila ang nag-approach sa'yo? Actually, simulan ko muna po, Your Honor, kung okay Kasi lang. Davao Group din, the same group. Tama ba? Davao Group yung na-mention mo. You've mentioned the name of Manscarpio and Congressman Pulong. Sila po yung Okay, so nag-mention. what did yung mismong itong arrangement na ito, transaction na to. Kasi ang dami namang nasa tracking business, 'di ba? Marami kayo sa tracking business, 'di ba? Okay. Marami ding mga consignees, I'm sure. Sabi nga, ang sagot mo nga kay Congressman Flores is maraming consignee diyan, 'di ba? Tama ba? Oh. So what made you so special na parang ikaw yung napunta dito? Hindi lang special, na malas kung bakit ikaw. Paano? Dahil ba masyado kang kalapit nila or ikaw ang nag-approach sa kanila for this particular transaction? Kasi kung ikaw nag-approach sa kanila, it would appear to me na ikaw nag-smuggle. So paano? Can you explain to us kung... Pwede ko bang anuhin muna yung sa bakit ako na-convict? Yes. Kasi unang-una, explain ko lang sa... Hindi, explain mo na lang sa akin yung paano itong kaso na ito na nasama ka sa among all the many tracking businesses involved within customs, doing business in customs, legitimate business. I'm sure your business used to be legitimate, di ba? I'm sure your business was legitimate when you're doing business with customs, di ba? So how come among all the tracking businesses, among all the consignees who've been accredited by the customs, it's you and EMT were involved in that particular shipment, which apparently came out to be drugs. Simulan ko po muna doon kay Kenneth Dong. So, ito po, siya po yung nag-inquire nitong shipment na to itong MCLU 600-1881. So, tinanong niya sa akin, regular shipment lang naman ito Pero, doon nga, sa Senate hearing, nalaman ko na yung kay Manny Lee, meron siyang mga items doon na tinanggal doon sa packing list. Nandoon po yung metal cylinder. So, nung papunta po kay Kenneth Dong, nung binigay niya sa akin yung packing list, wala pong nakalagay na metal cylinder doon. Wala rin po, ang nakalagay lang doon, mga general na merchandise lang. So, tinreat ko siya na isang normal na shipment. So, tinako sa proseso na normal. So, TJ, ano mo nga to? Paano ba itong ganyan? So, i-refer ko siya sa broker ko sa normal na proseso. Wala po talaga kaming alam kung may shabu yan o ano. Wala po talaga kaming kinalaman. So, sabi ko nga, May 15 pa lang, nagsasubmit na ng manifest yung barko. 24 hours bago siya mag-arrive sa port, KBOC. So doon pa lang, kung mayroon silang hinala na ito, maling shipment ito, dapat sabihin natin, dapat mas mataas yung tax nito o baka may mga
kontrabando ito, pwede na nilang i-alert doon eh. So green lane ito, pero hindi pa namin nailabas agad kasi hindi siya rush eh. Hindi naman kinasabing sa akin ni Kenneth na, ilabas mo na yung... Si Kenneth, anong ano ni Kenneth? Customs broker ba siya? Hindi, client ko po siya. I'm sorry. Client mo. Opo, Okay. siya po yung nag-inquire sa shipment na to. Congressman Sia. Mark, ikaw ba nag-i-smuggle ka rin ng bigas? Hindi po. Hindi. Hindi po. Ano lang, ukay-ukay lang, saka ano pang ini-smuggle mo? Drugs. Para maintindihan niyo po, pagka sinabi mong general merchandise, smuggle na yon. Ayun, oo. So, ibig sabihin, pag general merchandise, smuggle na yan. Opo. Ano nakalagay dyan? General merchandise. Kasi po, para malaman niyo po yung proseso nito, ang isang container po, marami pong may-ari niyan. So, isipin niyo po yung trabaho ng FedEx, kunwari. So, itong si Hongfei, siya yung exporter sa China. Itong si Hongfei dito sa Valenzuela, kung saan nahuli yung drugs, siya yung importer. Si EMT, talagang wala siyang kinalaman dito sa transaction na ito. Talagang royalty fee lang siya. So, lahat ng mga Chinese na gustong magparating ng mga mga products nila, ikino-consolidate yan sa isang container. Yan po ay smuggled na yan. Kasi hindi naman dinedeclare lahat eh. Kung i-declare mo yan lahat, napakahabang listahan po niyan. So, yun po yung general merchandise. Your Honor. Go ahead, Monsieur. Thank you. So, you were saying about Kenneth Dong. So, you were kliyente mo siya. So, is it safe to assume that this Kenneth Dong knows this shipment, kaya pumunta siya sa iyo to avail of your services? Tama ho ba? Opo. Okay, pakipaliwanag nga. No, so, gusto kong malaman kung paano ka napunta dito. Ayun po, nag-inquire po siya. In-read ko siya na regular shipment dahil wala namang kontrabando o kahit ano man dun sa kanyang pinadalang packing list. So parang normal lang, walang hindi ko pinag-isipan ng masama. So sabi ko nga po, May 15 pa lang nagkaroon na ng manifest. Matagal po yan na-release. Parang kada araw, nagbayad ng OLRS, nagbayad ng ganito. Hindi siya minadali. Ibig sabihin, hindi siya nakalabas agad-agad. Hindi po, pero naka-green lane po siya. Naka-green lane. Opo. Okay. Anytime po doon, kung talagang merong balak silang anuhin yon. Pwede nila i-red Ilang lane. weeks ba bago na ilabas ninyo itong shipment na to? Yung kay Kenneth Dong na yung pala meron lamang droga. Ilang weeks o ilang months? Hindi ako Despite the fact na naka-green lane siya. Alam ko po kasi na baba na siya May 17 pa lang, nasa port na siya. Okay. So, na-deliver siya May 24 na. So mga 1 week. Mga 1 week po. So yung regular na processing for the green lane. Ang green lane po, kung mamadaliin siya, mga 2-3 oras, mailalabas mo na yung container. Oh, sige, okay. So May 15, may sabi mo, may mga fees na, processing fees, tapos hindi pa nailabas. May manifest na sa barko. Ibig sabihin, nandiyan na siya. Okay. Hindi pa lang siya, parating na siya sa port. Okay. So doon pa lang, ginagawa yun para si BOC, kung tingin niyang may problema, pwede na niyang i-red lane. Pwede na niyang i-alert. So, maski si BOC, wala siya nakikitang kahit anong anomalya dun sa Pero hindi shipment. niyo alam kung sino talaga yung may-ari ng shipment na to. Hindi po. Hindi niyo alam. Hindi po. So ikaw ang naghanap ng consignee, tama ba? Yun ba yung pagkaintindi ko? Opo. So, nag-inquire siya sa akin. Siyempre, tatanungin din niya dahil nga po si Hongfei, hindi naman po siya accredited dito. Okay. Kailangan niya ng consignee for hire. So yung pay, yan ang tunay na may-ari? Opo. Yung shipment Based na yun? dun sa, kasi para malaman nyo rin po, yung proseso dun naman sa China, pagka mag-e-export siya kasi naglo-load ng mga gamit eh. So pupunta siya sa container depot ng shipping lines, siya mag-aasikaso nun, dadali niya sa warehouse, siya yung maglo-load, siya yung mag-i-stuff ng mga gamit. Now, I'll ask you, kasi yung very important sa akin, Mr. Chair, yung timeline eh. Kasi I think the reason why you approach the Davao Group, it's because for you, 1 week is too long for a green lane shipment. Tama ba? Yes po. Okay. So, nung within 1 week, ito yung rason kung bakit mo in-approach ang Davao Group.
Tama ba? Para malabas ba? Gusto ko lang namin maintindihan. Hindi po, itong particular na shipment na ito, kaya naman siya nailabas dahil hindi po siya rush eh. Okay. Ang container, ang truck ko lang po noon, 8 lang po eh. So, kung hindi naman siya rush, di gagamitin ko siya sa ibang kliyente ko na nagra-rush ng shipment. Yun na lang ilalabas ko muna. Kaya nga, gusto ko lang kasi maintindihan, no? Sabi ko nga gusto kong tayihin yung senaryo, no? Sa case mo ngayon. Ang sinabi mo, kaya nga given na yon, nag-enroll ka, etc., nag-ano ka, di ba? And then later on, you did not know that the shipment kasi nakapasok ka na sa kanila eh. That's the first scenario that happened. And the transaction there was successful according to you, no? So here we are now. Di ba? So, pumunta ka seeking the assistance of this same group for this shipment to be released. Tama ba? Opo, lahat po ng shipment. Lahat ng shipment. In the particular shipment, itong may laman na shabu. Opo. Tama ba? Pero yun nga po, sinasabi ko po, hindi ko po alam yung tungkol dyan sa shabu na yan. Aha. So, ang alam ko lang po is general merchandise yan. So, Okay. pag nung 24 na i-deliver namin, nagkaroon ng raid sa Valenzuela, 26. Kung pa lang po nalaman na meron palang metal cylinder. Okay. So, I'll go to Mr. Jimmy Guban. Mr. Jimmy Guban, is this the same shipment na sinasabi na pag-aari nung Davao Group o pag-aari ni... Hindi. Tama ba? Your Honor, sila ho ang nagpoprotekta. Okay. So, Your Honor, kasi dadagdagan ko lang yung kay Mr. Mark Taguba. Yes, please. Sa port of origin po, doon sa port of loading, may mga consolidator. Well, I will tell you frankly, that is the job of Michael Yang. He Okay, is Michael one among Yang. the biggest consolidator sa China. Wait lang. The same Michael Yang that was shown in the matrix of PIDEA. Yes, Your Honor. Okay. If I may, Yes, Congressman please. Adjom. Yes, no? please. Jimmy, kasi medyo seryoso yung aligasyon na yan. No? Yes, sir. Anong basihan natin para sabihin mo na si Michael Yang ang consolidator? Para lang sa kaalaman namin lahat. Kasi madaling magpangalan eh. Your Honor, I have testified already. One among my shipments, according sa galing yun sa kanila. Sila ang nag-consolidate sa China. The same also, Your Honors, na mga nawawala na containers. Iwan information po ito, Your Honor, na sila ang nagko-consolidate sa China, nawawala sa Port of Manila, nawawala sa Port ng Taguluan. Sino nagsabi sa'yo na si Michael Yang ang consolidator? Your Honor, may testimony already dahil nagkayak sa I akin. know. Kahit Si na Mr. testimonya ka, iba ngayon. Sabihin mo sa amin, sino? Si Mr. Henry Tan, Your Honor, at saka si Mr. Abiliera kung bakit nila ako in-invite. So si Mr. Henry Tan ang nagsabi sa'yo na si Michael Yang ang nagko-consolidate. Yes, Your Honor. And who is this Mr. Henry Tan? One among also the financer, importer, Filipino-Chinese? Filipino-Chinese, Your Honor. Nandyan siya sa customs? Negosyante yun, Your Honor. Negosyante. Anong Oo. negosyo niya? The same din, Your Honor. Nagpaparating din ng mga kargamento before. So, General merchandise din. Yes, general merchandise. So, na hinihingi niya rin po ng clearance. Meron ka bang report na ginawa sa Bureau of Customs sa pagiging intel operative mo noon na i-red flag yang Henry Tan na yan? Your Honor, I have submitted reports ng isang malaking bodega sa Giginto, Bulacan. Who owns the bodega? Marami po yan, Your Honor. One among them is the Okay. consolidator galing kay Michael Yang. Yan po yung... Sige. Yung Henry Tan, anong report mo sa Bureau of Customs about Mr. Henry Tan? Meron ka bang ginawang report? Yes, Your Honor. And what does the report say? The same, Your Honor. Practicing general merchandise. So, Yun ang mga para deklarasyon siyang nila. Mark Taguba rin. Yes, Your Honor. So, kaya nga, sinabi mo ba doon sa report mo na si Henry Tan ang nagsabi sa iyo na si Michael Yang ang consolidator nitong mga goods na ito from the port of origin? Yes, Your Honor. That is also included in my affidavit in this Quadcom, Your Honor. So, okay, sige. Thank you. Congressman Adjom, please continue. Mr. Chair, have we invited Henry Tan here? We actually did, but we don't know kung sino yung where to find this. Perhaps Mr. Major Cascolan would know. Kilala mo ba si Mr. Henry Tan? No, sir. So you have no idea who Henry Tan is? No, sir. So si Jimmy, alam mo ba saan ang opisina niya? Saan ang Your ano Honor, niya? I give already the former address that I knew.
Sa Binondo. So, yung dati niyang address that you know, ibinigay mo na sa, can you check nga, COMSEC? Yes, Your Honor. And ask the assistance of the PNP to locate this Mr. Henry Tan. There's another name he mentioned, Mr. Chair. Sino pa yung isa? Maliban kay Henry Tan, meron ka pa mention na pangalan eh. Michael Yang. Your Honor, si Small Boy Abellera. Oh, Small Boy Abellera. Si Small, oh. I'd like to also, Mr. Chair, direct the COMSEC to try to connect, to contact Mr. Abellera. The Councilor Abellera was here last time. He attended this hearing. And we will again invite him in the next Quadcom hearing. Sige, please continue. Thank you. Congressman Joe. Thank you, Mr. Chair. So, balikan ko lang. Alam ko, parati ito tinatanong sa iyo, Mr. Mark Taguban. No? Balikan ko lang si Mark. Mamaya, tatanungin kita, Mr. Jimmy Guban. Mark, so, nag-usap kayo ni Kenneth. And then, paano napunta yung usapan nyo to a point na nagte-textan na kayo ng certain nanny at saka di ba? Parang ganun yung Can you please supply the events and the information? Kasi gusto kong malaman how did you arrive into deciding na kailangan mong i-tap again your Davao connection in order for your shipment to be released as soon as possible time. So after Kenneth Dong, saan ka pumunta? Sinong tinext mo? Hindi po, lahat po ng shipment talaga, nagbibigay ako sa Davao Group. Okay, So, sige. kasama tong shipment na ito. So ibig sabihin, kasama na yung shipment na yun kaya Opo. nagbibigay ka. Okay. May na-mention ka na mga pangalan kanina. No? Sabi mo, pumunta ka ng Davao, tama ba? Yes po. Nagkaroon ba kayo ng meeting with all of these personalities that you mentioned? Sino yun? Si Nani? Can you yung Yes, mga po. Davao group na sinasabi mo? Si Tita Nani po, si Jack, si Jojo, si Noel, si Big Brother, si Big Small. Brother is yung si Councilor, sino yun? Abiliana? Hindi po, si Gerald Capuyan po yun. Allen Okay, Capuyan. okay. Tapos si Small yan. Mhm. Tama ba? Yan po. So ito yung, so sasabi mo ba na para silang lobby, kumbaga, kung sa politika sa states, may tinatawag na special interest groups, no? Na na tumutulong sila sa isang bagay para makuha kung ano yung gustong makuha ng kliyente nila. So parang ganun sila, parang pressure group sila para mas mapadali yung transaction mo. And in this case, yung mga releases ng shipments mo, tama? Yes po. Okay. So saan kayo nag-meeting? Nag-meeting ba kayo? Sinabi mo, nag-meeting kayo sa Davao. You were sent to Davao. Did you go to Davao on your own? Or was it part of the arrangement? Ayun po. Pinapunta po ako sa Davao. Okay. So, yun nga po, wala naman akong kilala sa Davao. Si Jack po yung nag-ano sa amin noon, sa instruction din ni Tita Nani. Dinala naman ako ni Jack sa isang restaurant. Hindi ko na po maalala kung saan kami nag-meet. Yun po, nakamit ko po si Small. Ayan. Nag-usap kami tatlo. Sinabihan nila ako, yan, kay Mark, ito, barkada ito. Yan si Small, yan ang number 1 counselor dito, ganyan. Tapos sinabihan naman ako ni Small noon na kung papasok ka sa amin, kailangan regular kang mag-remit. Huwag kang papalya. So iba pa yung binibigay, okay. So iba pa yung binibigay mo na 170? Akala ko ba yun ng enrollment na? Iba pa ito? Hindi po. Itong 5 Yung million. enrollment po, yung 5 million po yun. O ito nga yung sinasabi mong nag-enroll ka. Opo. Okay, sige. Please, Tapos meron yung kada weekly. So yung enrollment lang yun para makapasok ka sa kanila. Tapos kada container na i-release mo, magbabayad ka sa kanila. 10,000 po yun. Mhm. So binigay mo itong 5 million na enrollment fee. Sabi Opo. mo binigay mo kay Councilor, tama ba yun? Small? Tama, no? Yes po Mr. yun. Chair, Yes, please. nabanggit mo nung last hearing natin, nung tinanong namin si Small, itinanggi niya eh. Itinanggi yung 5 million, itinangging nakausap kanya. Itinanggi niya yun eh. Okay. So paano mo ipapaliwanag yun? Your Honor, pagkakaalala ko po, hindi po niya tinanggi na nagkausap kami. Ang itinanggi lang niya Yung isa, 5 million. yung 5 million. So, syempre, ano niya yun istorya niya yun. Isa storya ko. So, i-deny niya talaga yun. Pero, ang tanging pweba ko lang,
sabi ko nga, kung ang hinahanap nyo po is, nagbigay ba ako parang resibo ba? Na tinanggap niya yung 5 million, parang gano'n. Tingin ko wala naman pong gagawa ng gano'n eh. So, ang tanging puweba Pero ko lang... meron ka record noon, sarili mo. Wala resibo yan. Totoo yun. Pag nag-resibo ka, tanga ka na. Pero ang natanong ko, meron kang tinatago na personal na journal dyan na itong Isbol Abiliera tumanggap ng 5 milyon. Meron kang tinatago dyan, di ba? Yun ang ipakita mo sa amin. Sige po. Okay, Mr. Chair. Mr. Chair, what appears to me, Mr. Chair, Mark, is, although bata ka nung oras na yun, pero I'm sure, meron ka namang idea sa negosyo, di ba? If somebody asks you for a 5 million pesos as an enrollment fee, you wouldn't give it that easily, no? Without knowing kung ano yung kapalit, di ba? Yes po. Okay. So what made you decide na itong 5 million ko ay guaranteed na yung protection at saka yung yung mga request ko ay may bibigay sa akin o makukuha ko? What made you feel safe that that's an investment eh. Kung akong tatanungin mo, I'm not a businessman, but that's an investment on your part. You've given 5 million enrollment fee. In exchange is protection and for all of your shipments to be released as quickly as possible. Hindi ho tama ho ba yun? So, what made you decide to go to Davao despite the fact na ilang beses kayo nag-meet ni Nani at saka ano? Balikan ko lang po dun sa... Okay. So kikita na Nani pala, okay. Weekly po talaga, nagre-remit ako sa kanya. So sabi ko po... Saka nagre-remit kay? Minsan po, sa kanya mismo. Sinong kanya? Kay Tita Nani po. Okay. So minsan po tatawagan niya ako, nandito ako sa baba, sa tapat na lang opisina ko yon. O minsan naman, pupuntahin niya ako sa isang lugar, doon kami mag-meet. So, weekly po yun, kada container po na napaparating ko. Doon naman po sa yung naging insurance ko po. Ang totoo po niyan, tama po kayo, parang sugal po yun. Pero ang naging basihan ko na lang po si Jojo Bacud kasi taga sa amin po siya eh. Kilala ko po siya noon pa. So, okay, si Jojo Bacud, kasama ba sa Dovo Group? Well, I assume kasi siya yung nag-ano sa kanila eh. Nag-refer sa kanila eh. Okay. So, Mr. Chair, I'd like to make a motion that we invite Tita Nani and Jojo in the hearing. With the indulgence yeah, please, of yeah, sure. Congressman Adyong. Yes, what is the motion? That we invite a certain Tita Nani and Jojo in the next hearing. There is a motion to invite a certain Tita Nani and a certain Jojo in the next scheduled Quadcom hearing. Duly seconded. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. So, Comsec, please invite the two personalities mentioned. Sir Chair. Please proceed. Yes, please help me understand, Mark. Gusto ko lang talagang yung the whole transaction that happened. I want to know, earlier, you responded na you've been paying 170,000 to Tita Nani, di ba? Hindi po. I'm sorry, to the customs, yung Tara system. That's it. Yung 170,000 po yun, may breakdown Per po container, yun. yes, okay. So may Tara doon, meron din customs duties, merong shipping line. So this is already exclusive of the 5 million enrollment fee. Bukod po Okay, yun. bukod pa yon. So hindi yun guarantee na dahil nagbabayad ka ng 170,000 ay enrolled ka na. Tama? Enrolled ka na meaning nakapasok ka na dun sa grupo na magpo-protect sa tayo, sir, di ba? Tama? Yes po. Okay. So when you were asked to pay for the 5 billion, ibig sabihin this is another layer of protection